mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Minsan, dahil na rin sa hirap ng ating buhay, ay hindi natin mapigilan na hindi makagawa ng masama para lang mairaos ang ating pamumuhay. Ngunit nasa atin na lang iyon kung gaano kabigat ba ang ating gagawin para lang matustusan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Sa katulad kong estudyante, ay aminado naman akong hindi rin ako perpekto. Ngunit dahil sa gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral, ay napilitan na lang din akong gawin ang isang bagay kahit nalabag pa sa aking loob. Kaya naman sa edad kong ito, ay hindi ko na ikakahiya pa na mayroon akong sugar mommy. Itago nyo na lang ako sa pangalang Edison. 21 years old. Isa akong college student. Pero dahil sa hirap ng aming buhay, ay napilitan akong maghinto muna para makapag-ipon ng aking pampaaral. May trabaho naman si Itay, at kung minsan ay namamasukan rin si Inay na tindera sa palengke, para lang may ipandagdag sa panggastos namin sa araw-araw. Hindi kasi sumasapat ang kita ni Itay sa pagko-construction niya. Lalo pa nga't 4 kaming mga anak nila ang nag-aaral ng sabay-sabay. Kaya naman bilang panganay sa aming magkakapatid, ay ako na ang nagboluntaryong maghinto muna ng pag-aaral. Nang sa ganon ay kahit papano, ay makatulong rin ako sa kanila. Ayoko rin kasing nakikita ang aming mga magulang na palagi na lang namomroblema sa gastusin namin sa pag-aaral. Kaya naman, kahit sa hindi nila gusto na ako'y maghinto, ay ako na ang nakiusap sa kanila. Pero sa kabila nun, inangako pa rin naman ako na kapag nakapag-ipon, ay ipagpapatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Hanggang sa isang araw, habang ako ay naglalakad-lakad nun upang maghanap ng trabahong pwede kong applyan, ay may nadaanan akong isang bahay na tila may parting gaganapin doon. Nakita ko rin kasi na may mga lalaking nag-aayos sa loob noon at nagbubuhat rin ng mga bangko at lamesa. Nang matapat ako sa bahay na yon, ay hindi ko naman akalain na isa pala si Jason na aking kaklase nung high school ang isa sa mga tauhan doon. At nang makita niya ako, ay kaagad naman niya akong tinawag. Edison! Tawag niya sa akin at pagkatapos ay lumapit siya. O pare, kamusta? Mukhang busy-busy kaya? Ay niya ako naman sa kanya. Oo nga may event kasi dito mamaya, kaya nag-aayos kami. Kulang nga kami sa tauhan kaya medyo nagmamadali kaming mag-ayos. Wika naman ito. Ganun ba? Baka naman pwede mo akong ipasok dyan. Naghahanap rin kasi ako ng trabaho Pahayag ko naman dito. Oo ba? Tamang-tama pala at naghahanap rin si boss ng makakasama namin. Pahayag naman ito. Nung araw ding yon ay hindi ko inaasahan na tatanggapin ako kaagad ng boss ni Jason. Marahil ay talagang kailangan na rin siguro nila noon ng makakatulong. Kaya naman nang sabihin nito na kung pwede raw ay mag-umpisa na rin ako nung araw na yon, ay hindi naman ako tumanggi. Sapagkat naisip ko na swerte ko na yon. Madali lang naman ang naging trabaho ko roon. At si Jason mismo ang nagtuturo sa akin ng aking mga gagawin. Katulad na nga lang ng pag-aayos ng upuan at lamesa. Sabay paglalagay ng mga cover dito. Pagkatapos naman nun ay magsiserve rin kami ng mga pagkain sa bisita. At pagkatapos ay kami na rin ang magliligpit.
Lahat ng yon ay ginawa ko nung gabing yon. At sa awa naman ng Diyos ay tila nagustuhan din ng aming boss ang trabaho ko. Sa katunayan ay maging ako nga ay binigyan din niya ng bonus nung gabing iyon. Dahil maayos at nagustuhan daw ng customer ang ginawa naming pagsiserve sa mga bisita nito. Kaya naman dahil doon ay naging regular na rin niya akong empleyado at isinasama na rin sa mga events na pinagko-coordinatean nila. Nakakapagod nga lang ang trabaho namin yon. Pero sa kabila nun ay nag-e-enjoy naman ako. Sapagkat marami kaming nakikilala na mga bigatin at kilalang tao. Yun nga lang, habang tumatagal naman ay mas lalong parami ng parami ang nagiging trabaho namin doon. Kung kaya't halos gabi na rin kami kung nakakauwi. Gayunpaman, sa kagustuhan ko talagang makaipon ay nagtitiis na rin ako. Gusto ko kasi talagang magpatuloy sa pag-aaral dahil ipinangako ko rin iyon sa aking mga magulang. Kaya naman kahit nakakapagod ay patuloy lang rin ako sa pagtatrabaho. Subalit dahil sa trabaho kong iyon ay hindi ko inaasahan na mayroon akong makikilala na isang ginang. At nang makilala ko ito, ay talaga namang binago niya ang buhay ko. Dahil sa pagiging abala namin noon sa isang event, ay hindi ko na napapansin pa kung sino-sino ang mga taong nakikilala namin doon. Halos lahat kasi ng nandoon ay kailangan naming paglingkuran. At kasama na nga doon ang ngitian sila, kahit na pagod na kami. Ngunit nung gabing iyon ay hindi ko inaasahan na may isang ginang ang hihingi ng number ko. Pero dahil sa may edad na ito, ay hindi ko naman ipinagdamot sa kanya yon. Naisip ko rin kasi na makakailangan nito ng serbisyo ko. Kung kaya't hiningi niya ang cellphone number ko. Sa bagay na yon ay hindi naman ako nagkamali. Yun nga lang, hindi ko naman inaasahan na iba pala ang gusto niya sa akin. At sa puntong yon ay wala na rin akong nagawa, kundi sunggaban na rin ang pagkakataon kong yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Madam Mina. Mayroon siyang asawa at 2 anak. Pero lingid sa kanila ang milagrong ginagawa nito. Nakakayaman kasing aminin ay talaga namang pumatol ako sa kanya. Kahit na nga halos mas may edad pa siya sa aking ina. Marahil ay dahil na rin iyon sa ibinibigay nito sa akin. Katulad ng allowance at mga mamahaling gamit na aminado akong kahit mga magulang ko ay hindi nila kayang ibigay sa akin. Bukod doon, ay simula nang pumayag ako sa gusto niya, ay pinatigil na rin niya ako sa pagtatrabaho. Kaya naman, ipinagpatuloy ko na lang noon ang aking pag-aaral. Sa totoo lang, ay hindi ko nga alam kung paano ako dumating sa sitwasyong yon. Sapagkat mabait at matulungin naman talaga si Madam Mina. Sa katunayan, ay nag-e-effort pa nga siya para bilhan ako ng kung ano-ano. Subalit nung una, ay pilit ko pa iyong tinatanggihan. Pero nang naisip ko na baka anak lang din ang tingin niya sa akin, ay doon na niya ako napilit pa na tanggapin ang inaalok niya sa akin. Kaya naman sa umpisa, ay parang ina lang talaga ang tingin ko sa kanya. Ngunit nang magkaroon ng sakit si inay at kinailangan nito ng pera, ay doon na ako napilitan na gawin ang isang bagay na alam kong maling-mali. Noong mga panahong iyon ay labag pa sa aking loob ang pagyaya ni Madam Mina na pumunta kami sa isang hotel. Hindi naman nakaseko bata pa noon para hindi maintindihan ang nangyayari sa aming dalawa. Kaya nangyayain niya ako doon ay alam ko na kung ano ang gustong mangyari nito. Pero sa bagay na yon ay hindi ko na siya matanggihan pa.
dahil malaki na rin ang utang na loob ko sa kanya. Sa edad ko nung 20 years old, ay hindi ko pa nasubukan na magkaroon ng nobya. Lalo na nga't wala rin akong karanasan noon pagdating sa ganong bagay. Kaya naman nang humantong kami doon, ay talaga namang si Madam pa ang nagturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Sige pa, Edison. Ganyan nga. Ang sarap. Sambit nito habang ipinapagawa ang isang bagay na nun ko lang naranasan. Sa totoo lang, ay masasabi kong medyo may kagalingan at kahiligan din si Madam pagdating sa pakikipaglaro ng apoy. Kaya nga siguro kumuha siya ng katulad kong bata. Dahil mukhang hindi na siya nag-e-enjoy sa kanyang asawa. Gayunpaman, sa kabila ng ginawa naming dalawa, ay aminado naman akong napasaya rin niya ako. Lalo na nang ipatikim niya sa akin ang malupit niyang galawan, na talaga namang nagpaungol pa sa akin. Kaya naman simula nun ay pumapayag na rin ako sa gustong iyon ni Madam. Bukod kasi sa nasisiyahan na ako, dagdagan pa yon ng may allowance pa. Yun nga lang, tingit din naman sa aking mga magulang ang milagrong ginagawa kong yun. Basta ang alam lang nila ay sa tuwing nakikipagkita ako kay Madam ay nagpa-part-time ako sa aking trabaho. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon at hindi ko inaasahan na isang araw ay bigla na lang titibok ang aking puso para sa isang babae na kaedad ko lamang. Sa pagkakataong yun ay hindi ko naman alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Dahil baka kapag nalaman ni Madam na may iba akong nagugustuhan, ay magalit ito sa akin. Kaya naman minabuti kong ilihim na lang sa kanya yon. Pero sa kabila nun ay ipinagpatuloy ko pa rin na sundin ang tinitibok ng aking puso. Iba kasi talaga ang saya ko kapag si Lorena ang kasama. Yun bang, parang gusto ko na lang na tumigil ang oras para hindi na kami magkahiwalay nito. Nang makilala ko si Lorena, ay nakipagkaibigan muna ako sa kanya. Sakto naman nung naging kaklase ko rin siya sa ibang subject. Kung kaya't naging madali lang din para sa akin ang mapalapit dito. Habang kasama ko siya noon, ay hindi naman ito naging mahirap pakisamahan. Sapagkat simple at medyo may pagkakalog din itong kausap. Bagay na mas nagustuhan ko talaga sa kanya. Ang kaso, sa sitwasyon ko namang iyon, ay nagdalawang isip pa talaga ako kung liligawan ko ba siya. Sapagkat kung ang puso ko ang tatanungin, ay sigurado naman akong gusto ko talaga siya. Yun nga lang, pagdating sa isip ko, ay may takot doon na baka isang araw ay malaman yun ni Madam. Buong akala ko kasi noon ay tuluyan na ring nahulog ang loob ko kay Madam. Dahil nag-e-enjoy naman ako sa tuwing naglalaro kami nito ng apoy. Ngunit nang makilala ko si Lorena, ay doon ko lang napagtanto na hindi pala talaga pagmamahal ang nararamdaman ko para dito. Kundi pagtanaw lang din ng utang na loob sa kanya. Gayunpaman, sa puntong yon, ay may choice pa ba akong pumili kung alam ko namang baon na ako kay Madam. Lalo na nga't hindi ko rin naman ito matanggihan sa tuwing binibigyan niya ako ng mga mamahaling gamit. Wow, Edison! Ang ganda naman ng bago mong cellphone. Siguro, ang yaman nyo, no? Wika sa akin nun ni Lorena nang minsang magkakasama kaming magkakaklase. Hindi naman, niregalo lang sa akin to ni Mama dahil daw sa pagiging masipag ko sa pag-aaral. Pagsisinungaling ko naman sa kanila. Talaga? Ang bait naman pala ng mama mo. Sana all, ganun lahat ng mga nanay para mas maging masipag tayong mag-aral. Pabiro namang tugon pa ni Lorena.
mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano pa ba ang sasabihin sa kanila. Natatakot din kasi ko na baka matuklasan nila na kaya ako nakakapag-aral at nagkakaroon ng ganong klaseng cellphone ay dahil may sugar mommy ako. Lalo na nga kay Lorena, na sigurado ako na kapag nalaman niya yon, ay hindi pa man ako ganap na nanliligaw sa kanya, ay baka busted na agad ang sabihin nito. Kaya naman kapag kasama ko sila, ay todo ingat talaga ako. Mabuti na nga lang din nung panahong iyon ay hindi masyadong nakikipagkita sa akin si Madam. Kung kaya't malaya akong nakakasama sa aking mga kaibigan. Ilang beses ko na rin kasi silang tinatanggihan noon dahil panay ang tawag sa akin ni Madam. Kaya naman, nang magkayayaan kami ni Lorena sa isang mall, ay sumama na ako sa kanya. Yun nga lang, sa hindi inaasahang pangyayari, ay aksidente ko rin palang makikita dun si Madam. Edison, ayos ka lang ba? Para ka kasing nakakita ng multo eh. Tanong sa akin ni Lorena nang makita ko si Madam na nakatingin sa akin. Ha? Ayos lang ako. Baka gutom lang to. Tara, kain na tayo. Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Sabay hila na rin dito. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay hindi ko naman na alam kung saan nagpunta si Madam. Pero hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng message mula rito na siya namang nagpakaba talaga sa akin. Kaya nung mga oras na yon ay bigla na lang akong nawala sa mood. Dahilan para yayain ko nang umuwi si Lorena. Abot naman ang tanong sa akin nito kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Pero ang tanging sagot ko lang sa kanya ay bigla ka akong sumakit ang aking tiyan. Wala din namang nagawa nun si Lorena kundi pumayag na rin na umuwi. Ngunit pagkatapos nun ay hindi naman na ako muli nitong niyaya pa. Hanggang sa maramdaman ko na nga lang na umiiwas na ito sa akin. Hindi ko kasi alam nun na napansin pala niyang nagsisinungaling lang ako sa kanya. Kaya naman, ang naging kapalit nun ay ang paglayo niya sa akin. Bagay na hinayaan ko na lang din. Simula naman nun ay lumayo na rin ako rito. At minabuting mag-ship na lang din ng course para hindi na siya makita pa. Ayoko rin naman kasing magkaroon pa ako ng problema. Sapagkat aminado ko na kailangan ko pa si Madam noon para makagraduate ng kolehiyo. Pagkatapos naman ng pangyayaring yon, ay naging maayos na rin ang buhay ko. Nagpatuloy pa rin kami sa aming ginagawa ni Madam. Kapalit ng perang ibinibigay niya sa akin. Alam kong mali yun, pero sa taong gustong makatapos ay hindi ko naman na inisip pa yon. Lalo na't alam ko na wala naman akong taong natatapakan. Sinigurado rin naman kasi sa akin ni Madam na hindi ako magkakaroon ng problema sa kanya. Dahil ang mga anak raw niya ay pareho na ring nasa ibang bansa. Samantalang ang asawa naman niya ay bedridden na raw. Kung kaya't malaya lang kami ni Madam sa aming ginagawa. Pero syempre, bilang lalaki, ay alam ko namang hindi magandang tingnan yon. Kaya naman ipinangako ko na lang sa aking sarili na pagka-graduate ko ay tatapusin ko na rin ang maling gawain naming iyon. Nang sa ganon ay kahit papano, ay magkaroon na rin ako ng sariling desisyon sa buhay. Pero ngayong hindi pa ako nakapagtatapos, ay hahayaan ko muna si Madam na pagbigyan ito sa mga gusto niya. Total naman ay malaki talaga ang nagagawa ng pera niya. Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa aking pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Edison.
At ito ang kwento ng buhay ko.